So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay. So nandito ulit tayo upang magbigay ng kasagutan sa bawat katanungan ng ating mga bawat subscribers. Okay? So ang dami, halos araw-araw ang daming nagtatanong, nagko-comments at pinapasalamatan ko po kayo sa mga bagay na yan. So salamat sa nagtitiwala, sa mga nagtatanong. Makakaasa po kayo mga kamanok na ibibigay ko po sa inyo ang totoong mga detalye, totoong kasagutan base sa aking nalalaman. At kung meron mang kayong katanungan na hindi pa abot ng aking kaalaman, huwag kayong mag-alala. Gagawa ko po yan ng paraan para mahanap, para makita ang bawat kasagutan sa inyong mga katanungan. Okay? So wag na natin masyadong patagalin. Simulan na po natin kaagad ang ating sagutan sa inyong mga bawat katanungan. Ito po mga kamanok ang dami niyo pong mga katanungan. Pero isa-isahin po natin yan every day. Okay? So mga kamanok, bago ko ito sagutin, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin dito ng iyong katanungan sa iyong pagmamanukan. Okay? So wala pong bayad ang pag-subscribe, kaya ano pang iniintay niyo, mag-subscribe na po kayo para makita niyo rin po mga kamanok yung aking mga isasagot sa inyong mga katanungan. Alright? So umpisahan na po natin. Ang unang katanungan ay galing kay J. Nard Publico. Ayan. So, tanong niya, boss, ano pong po pwedeng pampurga sa 1-month-old na sisiw? Okay? So, marami pong po pwedeng pampurga dyan at kailangan po nating pinupurga talaga yung mga 1-month-old. Kasi po, sa stage na yan ng mga sisiw, nagkakaroon talaga ng pag-grow o yung pagkakaroon ng bakterya sa loob ng sistema ng manok. Kahit mga sisiw pa lang yan, kailangan mapurga na po kaagad natin. So, anong pamurga ang maaari kong i-recommend sa inyo? So, ang lagi ko pong ginagamit dito pagdating sa 1-month-old is Bastonero Plus. Okay, yan po ang aking recommend at yan po ang aking ginagamit at napakaganda po niyan pagdating sa 1-month-old, 2-months-old hanggang 3-months-old po mga kamanok. So, halo lang po ito sa tubig. Hindi pa po ito tableta kasi masyado pang maliliit ang ating mga 1-month-old. Kailangan mga water-soluble muna ang ating ibinibigay sa kanila. So, paano ang diskarte? Ang tips sa pagpapainom. Okay? So, ako po, early in the morning, nagbibigay ako ng konting patoka muna. Dry feeding ako, kaya maganda sa aking mga sisiw. Talagang tataas yung appetite ng kanilang kauhawan. Pag pinakain ko po sa early in the morning, halimbawa, 7 a.m., nagbibigay po ako ng konting pagkain lang muna. Konting pagkain lang muna. Hindi pa po full feeding konti lang po muna. Ngayon, hindi ko muna sila lalagyan ng painom o ng tubig. So, mauuhaw po yan. Tapos, ngayon, pagdating ng bandang alas 9, mga kamanok, saka ako magbibigay ng pampurga. Wala rin pong problema kung ang mga sisiw ninyo is bagong kain, basta konti lang muna. Patataasin lang natin yung uhaw ng mga sisiw para pagdating ng alas 9 ng umaga, uhaw na uhaw po sila. Okay, o kaya naman, the day before, halimbawa, magpupurga kayong ngayong araw, kailangan kahapon ng hapon, naalis nyo na po yung painom doon sa brooder. Okay? Para sa ganon, paggising nila, wala silang mainom na tubig, wala silang makitang tubig doon sa kanilang brooder, so mauuhaw po kaagad sila. Okay? Then, testingin nyo muna sa umaga. Maglagay kayo ng waterer na walang tubig. Yun yung pong ilagay kinaumagahan kung lalapit sila doon. Pag sila hindi lumalapit, saka kayo maglagay ng pagkain. Okay? Pero kung ang inyong mga sisiw naman, early in the morning, nilagay kayo ng empty na waterer doon, walang laman, walang tubig, walang kahit na ano, lumapit sila at pilit silang umiinom, akmang umiinom sila, ibig sabihin, uhaw na po kaagad sila kahit hindi muna kayo magpainom. Okay? Sa bandang alas 9, magpainom muna kayo pagka ganon. O kaya naman sa bandang alas 8 kasi nga uhaw na naman na sila, inalis nyo yung tubig nung kinahapunan. So, pwede kayo magbigay alas 8 ng painom, then sundan nyo na po kagad ng patoka. Makakatulong po yun. Ang mga 1-month-old po, hindi ko po sila pinapasting or hindi ko po sila hindi pinapatoka pag binibigyan ko ng pamurga. Kasi po, mga mga 1-month-old maliliit pa, so they are focusing on their growth development. Hindi po pwedeng ipinapasting kaagad natin yung mga ganyan. Yung mga may edad na manok, halimbawa mga 6 months old, 7, 8, and so on and so forth, pwede po silang i-fasting. Pero kung ang ating mga alaga is nasa process ng growth and development, hindi ko muna pinapasting yung mga yan. Binibigyan ko ng pagkain, pakonti-konti, saka ako nagpapainom. Okay? So, Bastonero Plus, yan ang aking ibinibigay sa kanila. Napakaganda. Ang aking diskarte, sa unang buwan, nagbibigay ako. After 15 days, inuulitan ko. And pagdating nila ng 2 months, inuulitan ko po ulit. Then monthly tayo, 2 months,
3 months, 4 months. Pwede po yun. Okay? So next, ito, galing kay It's Jake. Ayan, so sabi niya, sobrang ganda sana ng red cell. Ang problema lang, masyadong mataas ang iron niya. Kasi made for horses kasi siya. Complete na sana talaga ang red cell. Ingat na lang sa sobrang taas ng iron. Okay? So, huwag niyo na lang pong damihan. Okay? Kasi kung dadamihan niyo, mataas nga po talaga sa iron. Huwag niyo lang po damihan. Bawasan niyo po. O kaya naman, huwag niyo sosobra ng pagbibigay. Kung maaari, ihalo niyo sa painom or konti lang sa patuka. Ilang patak lang po. Okay? Pero napakataas po ng electrolytes, vitamins nito pagdating sa katawan ng ating mga manok. So yung iron naman, nakakatulong din po yun sa pangangatawan para po magbigay ng magandang red blood cell sa sistema ng manok. So huwag niyo lang po dadamihan, ilang patak lang po ang kailangan. Kung kayo man is wet feeding, halo niyo muna po sa tubig. Okay? Then saka niyo po ibasa sa inyong pakain. Alright? So next question. Okay, ito galing kay Fred Gramatica. Idol, alin ang mas magandang ibigay na injectable supplements? Vitamax or Bully Boy? Okay? So, parehas po itong maganda. So, choice mo na lang, Idol, kung alin ang iyong ibibigay. Parehas silang maganda. They are focused on building muscle, especially si Bully Boy. So, talagang mataas ang amino acid niya, while itong si Vitamax, ganun din po eh. Si Vitamax naman, meron ding ilang mga factor na nakakatulong sa reproductive system ng manok, sa breeding, pagdating sa breeding, napakaganda niyan, pinapataas niya ng testosterone level. At the same time, meron din siyang B-complex na tumutulong sa napakagandang sirkulasyon ng dugo. So, pero ako ang ibinibigay ko po, kung ako lang tatanungin mo, kay Vitamax ako. Pero wala akong tulak kabigin, maganda sila pareha. Okay? So, thank you sa magandang katanungan. Ito, galing kay... Okay, galing kay Karen Manga. Ayan, so Idol, may sisiw po akong 2 months old pa lang siya. Nang tinimbang ko siya, 8.43 O's. Tama po ba ang timbang niya o bawasan ko pa ang timbang niya? Sana po mapansin ang comment ko. Actually, hindi ako nakafocus sa timbang ng manok eh. Lalo pat mga ganyan palang kalalaki. So as long as kita ko healthy yung manok, maganang kumain, wala po kayong dapat isipin. Kung kaya niyong i-maximize ang pangangatawan, mas maganda. Okay, yan naman po ay mababawasan pa eh. Mababawasan pa po kung halimbawa sobra po obese yung manok. Mababawasan pa po yung paglaki ng manok. Kasi na-exercise naman yan, na-workout naman yan. So kung overweight yung manok mo, walang problema dyan. Ang mahalaga dyan, magana siyang kumain, makula yung kanyang mukha, healthy siya. Okay, maaalis naman po yung sapola niya pag lumalaki siya o habang lumalaki siya. Kasi pagdating sa environment, halimbawa, ikinord na po natin, lagyan natin sa TV, so maaalis po yon. Okay? Sa ngayon, ang ating kailangang i-priority dyan o i-maximize is yung growth development ng manok, yung timbang. Kung kaya nyong patabain, wala pong problema dyan. Kasi pagdating nila sa ranging, maaalis po yung kanilang mga sapola. Okay? At saka pagdating naman nila ng halimbawa, 4 months old, 5 months old, mababago pa rin naman ang kanilang maintenance feeds at maaari pong mabawasan yung kanilang body fats kapag ganyan. Sa ngayon, mga kamamay, kung ang inyong manok ay mataba, 2 months old, wala kayong dapat ipag-alala. Walang problema kasi yung pagkain talaga niya sa stage na yan, nasa growth development stage or muscle development stage pa lang yan. Kaya wala kayong dapat isipin. Okay? As long as magana kumain, mapula ang mukha, or hindi nagkakasakit, wala kayong dapat isipin dyan sa timbang ng manok. Okay? So, next question. Ito galing kay Manok Diaries. Ayan. So, boss, pwede bang pagsabayin sa isang araw ang Voltplex at PowerPoint Cobra? Ayan. So, maganda sana itong topic na to eh. Pero sige, bibigyan kita ng konting pahapyaw. Pwede bang pagsabayin sa isang araw ang Voltplex at PowerPoint Cobra? Sa akin, wag na po kasi masyado pong madami po yon. Kung kayo man is may mga pasyalang pupuntahan, isa lang po dapat ang inyong piliin dito. Ako, para sa akin, ang ibinibigay ko is Voltplex na lang po. Kasi para sa akin, mas maganda sa manok kung mas maganda yung kanyang digestion. Pero itong si PowerPoint Cobra, maganda rin naman po ito eh. Pero sa aking experience, ang nakasanayan ko, itong si Voltplex KQ. Kaya kung tatanungin nyo, kay Voltplex po ako. Okay, it helped Voltplex KQ to transfer the feeds or convert the feeds into energy. Yun po ang magandang nagagawa ni Voltplex KQ sa araw na kayo ay mamamasyal. Okay? So next,
Ayan, so mega shoutout muna natin si Karen Manga from San Agustin, Romblon. Ayan, so Rocky Manguera, ayan yung kanyang pangalan. So Rocky Manguera, mega shoutout po sa inyo all the way from Agustin, Romblon. So happy farming idol, tuloy mo lang yan. Kung baguhan ka pa sa pagmamanok, ganyan po talaga. So manood ka lang ng ating mga videos na ginagawa, makakapulot ka dyan ng napakaraming aral. Okay? So last question muna tayo. Ano? So ito, galing kay Jerwin Bernardo. Ayan. So, boss, anong oras ba ang tamang pagbibigay ng Vitamax after po bang magpakain sa umaga? Okay. So, sa mga magbibigay po dyan ng injectable supplements sa ating mga alaga, recommend ko po na magbigay po kayo early in the morning. Kung kaya nyo pong gumising ng alas 5 ng madaling araw, yan po ang magandang oras na dapat magbigay kayo ng injectable supplements. Kamamay, bakit naman? Hindi ba po pwedeng after feeding o kung ano man, pwede rin naman. Pero mas maganda po early in the morning dahil malamig pa po ang panahon, hindi pa stress ang manok. Kasi po yung ibinibigay yung injectable supplements, mainit po yun sa katawan. Alam nating maganda yan. So paglipas ng ilang araw. Pero pag magbibigay po kayo niya, recommend ko po na dapat hindi pa po stress yung manok. Imagine po ninyo mainit na nga yung panahon, hinihingal na nga yung mga manok, saka pa kayo magbibigay ng ganyan. Ay di bibigyan nyo pa siya ng another stress. So, mas maganda early in the morning, mga 5 a.m. Makakatulong po yan. Okay, o kaya naman, late afternoon. O kaya naman, maaaring 5:30 p.m. sa hapon. Kung malamig na yung panahon, relax na yung manok, neutral na yung sistema ng manok, hindi na sila hinihingal, magandang magbigay. Okay? So, yun lang muna sa ngayon, mga kamanok, ang ating ilang mga katanungan na sasagutin. And hopefully, nasagot ko po ng maayos. So, mga gustong magtanong, feel free na mag-comment. Feel free na ilagay dyan ang inyong mga katanungan. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.